Sige, mag-usap tayo ng prangka bilang kapwa lalaki. Kung kayo po ay lampas 60 na at ang inyong paninigas ay hindi na tulad ng dati, hindi lang iyan dahil sa pagtanda. Ang tunay na salarin dito ay ang daloy ng dugo. Sa madaling salita, kung ang dugo ninyo ay hindi nakakarating sa dapat nitong puntahan sa oras na kailangan ninyo, ito walang kahit anong tableta ang makakalutas sa pinakaugat ng problema. Iyan po ang masakit na katotohanan. Pero heto ang magandang balita, at ito'y isang bagay na nasaksihan kong gumana ng paulit-ulit. Kaya ninyong baguhin ang sitwasyong ito. Magagawa ninyo ito sa natural at ligtas na paraan at nang hindi umaasa sa anumang reseta. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, nabigyan ako ng pribilehiyong matulungan ang libu-libong kalalakihan na tulad ninyo na maibalik ang kumpiyansa, sigla at kakayahan na akala nila'y tuluyan nang nawala. At maniwala kayo, marami sa kanila ay nagsimula sa mas mahirap na kalagayan kaysa sa inyo ngayon. Karamihan sa mga tao, marahil pati na ang inyong sariling doktor, ay sasabihin sa inyo na tanggapin na lang ang paghina na ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi iyan ang buong katotohanan? Paano kung sabihin ko sa inyo na may 4 na simpleng ehersisyo, walang gamit, walang bayad sa gym, walang reseta, na maaaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo sa inyong ari at maibalik ang malusog at pangmatagalang paninigas? Paano kung ang tunay na sikreto sa inyong sigla pagkatapos ng edad 60 ay wala sa level ng inyong hormones, kundi nasa sirkulasyon at sa ilang mahahalagang kalamnan na marahil ay ilang taon nyo nang binabalewala? Sa gabay na ito, ipapaliwanag sa inyo kung ano ang 4 na ehersisyong iyon, ipapakita kung paano ito gumagana at sasabihin kung gaano kabilis kayo makakakita ng tunay na pagbabago. Madali itong matutunan, suportado ng siyensya at nakakagulat ang bisa. Tunay na nakapagpabago ito ng maraming buhay. Kaya samahan nyo ako. Maya-maya lang iisa-isahin ko ang bawat ehersisyo. Sa oras na maintindihan ninyo kung ano talaga ang posible, hinding-hindi na ninyo titingnan ang inyong katawan o ang inyong hinaharap sa parehong paraan muli. Bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa inyo na maibalik ang inyong kalusugan at kumpiyansa, siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga simple at epektibong payo na maaaring tunay na makapagpabago ng inyong buhay. At kung tumatagos na sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi naman, i-type ang 0. Narito ako para matutunan kung ano talaga ang nakakatulong sa inyo. Sige, simulan na natin sa una at pinakakinaliligtaang hakbang, isang ehersisyo na direktang tinatarget ang kalamnan na responsable sa pagpapanatili ng paninigas. Ito'y simple, diskreto at napakalakas kapag natutunan ninyong paganahin ng tama. Ehersisyo 1. Pag-activate ng kalamnan sa balakang Kegels para sa lalaki. Magsimula tayo sa pundasyon. Bago ang lahat, kailangan ninyong maibalik ang kontrol sa grupo ng kalamnan na may direktang papel sa inyong kakayahang magkaroon at mapanatili
ang paninigas ang pelvic floor o mga kalamnan sa sahig ng balakang. Partikular ang tinutukoy natin ay ang pubococcygeus o PC muscle. Ito ay isang malalim na kalamnan na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga lalaki, ngunit dito nakasalalay ang mas matitigas na paninigas, mas mahusay na kontrol sa pag-ihi at maging ang mas matinding orgasmo. Habang nagkakaedad ang mga lalaki, ang kalamnan na ito ay humihina, lalo na kung mahabang oras kayong nakaupo, hindi regular na nag-ehersisyo o maraming taon nang hindi aktibo sa pakikipagtalik. Ngunit heto ang katotohanan, tulad ng inyong biceps o quads, ang pelvic floor ay maaaring sanayin. At kapag pinalakas ninyo ito, ang mga resulta ay maaaring makapagpabago ng buhay. Ang pag-activate sa kalamnan na ito ay napakasimple, ngunit huwag maliitin ang bisa nito. Maaari kayong magsimula sa pamamagitan ng pag-upo o paghiga sa komportabling posisyon. Ngayon, dahan-dahang i-contract o pigain ang kalamnan na gagamitin ninyo para pigilan ang daloy ng ihi. Panatilihin ang pagpigil na iyon ng mga 5 segundo at pagkatapos ay bitawan. Magpahinga ng ilang segundo at ulitin. Subukang gawin ito ng 10 na hanggang 15 na beses at sikaping gawin ito ng hindi bababa sa 3 beses sa isang araw. Ang susi dito ay kontrol. Hindi lang kayo basta nagpipigil at nagbibitaw. Kayo ay muling kumokonekta sa isang kalamnan na maaaring matagal nang hindi aktibo. Sa palagiang pagsasanay, karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng 2 hanggang 4 na linggo. Ang mga paninigas ay nagiging mas matibay, mas mabilis tumugon, at mas nagtatagal. Maaari pa ngang magsimula kayong magising na may morning wood. Muli, isang magandang senyales na ang inyong panloob na sistema ay muling gumagana. Maging ang pagtulo ng ihi, pagkatapos umihi, isang bagay na tahimik na pinoproblema ng maraming lalaki, ay madalas na bumubuti ng husto. Ang kagandahan ng ehersisyong ito ay maaari ninyo itong gawin kahit saan sa inyong desk habang nanonood ng TV o habang nasa trapiko. Walang sino man ang makakaalam na ginagawa ninyo ito. Ngunit sa loob ng inyong katawan, may isang malakas na bagay na nangyayari. Ginigising ninyo ang mismong pundasyon ng inyong kalusugang sexual at iyan ay isang malaking unang hakbang. Ngayon, kung ang isang panloob na kalamnan na iyon ay kayang gumawa ng ganoong kalaking pagbabago, isipin kung ano ang mangyayari kapag sinimulan ninyong i-activate ang mga nakapaligid na sistema ng suporta, ang mga kalamnan na nagtutulak ng sirkulasyon, paggalaw, at pagkasabik mula sa ibaba pataas. Sa susunod na ehersisyo, gagawin natin ang isang full body move na hindi lamang sumusuporta sa pelvic floor, kundi nagpapalakas din ng daloy ng dugo sa buong ibabang bahagi ng inyong katawan. Ito'y isang dinamiko at pampalakas na galaw at maaaring magulat kayo dito. Kung nandito pa rin kayo at nauunawaan ninyo ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento. Gusto kong malaman na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang susunod na mabisang hakbang. Ehersisyo 2. Pag-angat ng balakang na parang tulay bridge pose. Kapag nasimulan nyo,
nang gisingin ang inyong pelvic floor, ang susunod na hakbang ay ang palakasin ang muscular support system sa paligid nito. At isa sa mga pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay sa pamamagitan ng isang simple ngunit mabisang galaw na tinatawag na bridge pose with a pelvic lift o pag-angat ng balakang na parang tulay. Ang ehersisyong ito ay higit pa sa isang stretch o core move. Ito ay isang paraan upang gisingin ang buong kadena ng mga kalamnan na nakakaapekto sa daloy ng dugo, postura at paggana ng mga nerbiyos sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Kapag ginawa ninyo ito nang tuloy-tuloy, pinalalakas nito ang inyong mga pigi, ibabang likod at malalalim na kalamnan ng tiyan habang direktang pinasisigla ang sirkulasyon sa inyong rehiyon ng balakang. Heto kung paano ito gawin. Humiga ng patag sa sahig na nakabaluktot ang mga tuhod at ang inyong mga paa ay patag sa sahig na may pagitan na halos kasinlapad ng balakang. Ilagay ang inyong mga braso sa tabi para sa katatagan. Ngayon, dahan-dahang itulak ang inyong mga sakong at iangat ang inyong balakang patungo sa kisame habang pinipiga ang inyong mga pigi sa itaas. Panatilihin ang posisyon na iyon ng mga 10 segundo habang humihinga ng tuloy-tuloy. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang inyong balakang pabalik sa sahig. Iyan ay isang rep. Sikaping makagawa ng 10 hanggang 12 reps bawat set at gawin ito ng 2 hanggang 3 set bawat sesyon. Ang nangyayari sa paggalaw na ito ay banayad ngunit napakahalaga. Lumilikha kayo ng epekto ng pagbomba, isang maindayog na pag-urong at pag-relax na naghihikayat sa dugo na mas malayang dumaloy sa inyong ibabang katawan kabilang ang mga ugat na nagsusuplay sa ari. Kasabay nito, ina-activate ninyo ang parehong mga landas ng nerbiyos na may papel sa pagkasabik at pagganap. At dahil ito ay isang compound movement, ibig sabihin ay gumagamit ito ng maraming grupo ng kalamnan, nakakatulong din itong ibalik ang katatagan at tibay parehong mahalaga para sa kumpiyansang sexual. Isa pang malaking benepisyo, nakakatulong itong labanan ang pinsalang dulot ng maraming taong pag-upo na maaaring makasikip sa mga daluyan ng dugo at makapagpahina sa mismong mga kalamnan na sumusuporta sa malusog na paggana ng paninigas. Sa regular na pagsasanay ng galaw na ito, hindi lang ninyo pinalalakas ang inyong katawan. Literal ninyong sinasanay ito na maghatid ng dugo kung saan at kailan ito pinakamahalaga. At heto ang isang bagay na hindi laging inaasahan ng aking mga pasyente, habang ang mga kalamnan at daluyan ng dugo sa inyong ibabang katawan ay nagiging mas mabilis tumugon. Marami rin ang nag-uulat ng pagbuti sa balanse, enerhiya at pangkalahatang lakas, hindi lang sa kwarto, kundi sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi tayo titigil dito. Kahit gaano kahalaga ang lakas at kontrol, ang flexibility o pagiging malambot ng katawan ay may tahimik, ngunit mahalagang papel sa pag-unlock ng buong sirkulasyon. Ang susunod ay isang galaw na idinisenyo upang buksan ang mga balakang, pakawalan ang nakatagong tensyon at dagdagan ang daloy ng dugo sa isa sa mga kinaliligtaang bahagi ng kalusugan ng lalaki. Ang mga epekto nito ay maaaring makagulat sa inyo. Ehersisyo 3. Pag-unat na paru-paro habang nakaupo. Seated butterfly stretch.
Ngayong napalakas na natin at nabigyan ng kontrol ang mga kalamnan, oras na para ilipat ang ating focus sa isang bagay na kasing halaga, ang flexibility o pagiging malambot ng katawan. Habang tayo ay nagkakaedad, karaniwang nawawala ang ating liksi sa mga balakang at panloob na hita na maaaring magkaroon ng nakakagulat na malaking epekto sa sexual na pagganap. Ang mga masikip na kalamnan sa lugar na ito ay maaaring literal na pumiga sa mga daluyan ng dugo at limitahan ang buong daloy ng sirkulasyon sa balakang. Dito pumapasok ang seated butterfly stretch. Mukha itong simple ngunit ito'y napakabisa. Binubuksan ng galaw na ito ang singit, pinapalambot ang mga balakang at pinapabuti ang pagkaelastiko ng mga tissue na sumusuporta sa paggana ng paninigas. Para gawin ang pag-unat, umupo ng komportable sa sahig na tuwid ang likod. Ibaluktot ang inyong mga tuhod palabas sa gilid at pagdikitin ang mga talampakan sa harap ninyo. Hayaang bumagsak ng dahan-dahan ang inyong mga tuhod patungo sa sahig. Hindi ninyo kailangang itulak o pilitin. Hayaan lang na ang grabidad ang gumawa ng trabaho. Hawakan ang inyong mga paa o bukong-bukong gamit ang inyong mga kamay. Huminga ng malalim at mag-relax sa posisyon. Ang layunin ay hindi maging isang yoga master sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pagpapakawala ng matagal ng tensyon na humahadlang sa daloy ng dugo at paggalaw sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ng lalaki. Habang pinapanatili ninyo ang pag-unat sa loob ng 30 hanggang 60 segundo, magsisimula kayong makaramdam ng bahagyang init sa inyong mga balakang at panloob na hita. Iyan ay senyales na bumabalik ang daloy ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang araw-araw na paggawa ng pag-unat na ito ay nagpapabuti sa sirkulasyon, nagbabawas ng paninigas, at nagbabalik ng pakiramdam ng kaluwagan at ginhawa sa inyong rehiyon ng balakang. Maraming lalaki ang hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang epekto ng paninikip ng kanilang balakang sa pagharang sa dugo na sinusubukang ihatid ng kanilang katawan tuwing nasasabik. Ang isang pag-unat na ito ay tumutulong na baligtarin ang tahimik at naipong hadlang na iyon. Mayroon din itong nakatagong emosyonal na benepisyo. Ang mga ehersisyo sa pag-uunat na tulad nito ay nag-a-activate ng parasympathetic nervous system, ang rest and relax state ng inyong katawan, na tumutulong na mabawasan ang pagkabalisa, magpababa ng presyon ng dugo at natural na sumusuporta sa sexual na pagkasabik. Hindi lang ito tungkol sa pag-uunat ng mga kalamnan. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga panloob na kondisyon na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy at sa kasiyahan na bumalik ng walang tensyon o pag-aalinlangan. At heto pa, kung mas malaki ang kalayaan na nililikha ninyo sa inyong mga balakang at pelvis, mas nagiging epektibo ang mga naunang ehersisyo. Ang lakas na inyong binuo ay meron ng espasyo para gumalaw, lumawak at maipahayag ang sarili. Mararamdaman ninyong mas maliksi kayo, mas bukas at mas konektado sa inyong katawan. Ngunit dadalhin natin ito sa susunod na antas. Dahil kahit na may malalakas na kalamnan at bukas na mga daanan, kailangan ninyo pa rin ng isang bagay para mapanatili ang lahat sa paggalaw. Sa susunod na ehersisyo, gagamitin natin ang natural na ritmo
ng inyong katawan, pasisiglahin ang isang malakas na kemikal na inaasahan ng inyong mga daluyan ng dugo at paganahin ang inyong buong sistema ng sirkulasyon tulad ng dati o mas mahusay pa. Kung nakikinig pa rin kayo at nakakatulong ito sa inyo, iti-type ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong kasama ko pa rin kayo. Ipagpatuloy natin ngayon ang pang-apat at huling ehersisyo. Ehersisyo 4. Mabilis na paglalakad na may aktibong pagkumpas ng braso. Matapos muling buhayin ang inyong pelvic floor, palakasin ang katawan at i-unlock ang flexibility, ang huling piraso ng puzzle ay paggalaw, totoong tuloy-tuloy na paggalaw na nagpapagana sa inyong buong cardiovascular system pabor sa inyo. Dito natin ipapasok ang isang tila simple ngunit napakalakas na gawain, ang paglalakad. Hindi ko tinutukoy ang isang kaswal na paglalakad-lakad, kundi isang intensyonal at mabilis na paglalakad na may kasamang tinatawag kong active arm pump o aktibong pagkumpas ng braso. Hindi lang ito ehersisyo. Ito ay gamot para sa inyong sistema ng sirkulasyon. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na tumitigas ang ating mga daluyan ng dugo at kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso para maihatid ang dugo ng mahusay, lalo na sa mas maliliit na ugat tulad ng mga nasa balakang. Ang ginagawa ng paglalakad ay pinasisigla ang sirkulasyon mula ulo hanggang paa na tumutulong sa inyong mga ugat na manatiling elastiko at mabilis tumugon. At kapag idinagdag ninyo ang aktibong pagkumpas ng braso, ibig sabihin sinasadya ninyong ikinukumpas ang inyong mga braso kasabay ng inyong mga hakbang, lumilikha kayo ng natural na epekto ng pagbomba na nagpapabuti sa pagbabalik ng dugo sa puso, sumusuporta sa mas mahusay na paghahatid ng oxygen at nag-a-activate sa produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang molekula na ginagawa ng inyong katawan para i-relax at palawakin ang mga daluyan ng dugo. At heto ang pinakamagandang bahagi, ang regular at mabilis na paglalakad ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na paraan upang mapataas ang inyong mga antas ng nitric oxide. Ang resulta, mas mahusay na daloy ng dugo kung saan ninyo ito kailangan kapag kailangan ninyo ito nang hindi umaasa sa mga tableta o komplikadong pamamaraan. Para makuha ang buong benepisyo, layuning maglakad ng mabilis sa loob ng 20 hanggang 30 minuto, hindi bababa sa imo araw sa isang linggo. Huminga sa ilong, kung kaya panatilihing tuwid ang inyong postura at hayaang kumumpas ang inyong mga braso ng may sigla at ritmo. Ito ay isang paggalaw para sa buong katawan na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa inyong sistema ng sirkulasyon, manatiling malakas, manatiling bukas, patuloy na maghatid. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo na gumaan ang pakiramdam sa inyong mga binti, bumubuti ang inyong enerhiya at lumilinaw ang inyong isip. Ngunit, higit sa lahat, magsisimula kayong makaramdam ng pagbabago tuwing nasasabik. Mas mabilis dumaloy ang dugo, mas puno, at may higit na kadalian. Ang mga paninigas ay nagiging mas mabilis tumugon dahil ang buong sistema na sumusuporta sa kanila ay sinasanay at ino-optimize na ngayon. Ang ikinagugulat ng karamihan sa aking mga pasyente ay kung paano naaapektuhan
ng isang simpleng gawaing ito ang lahat ng iba pa. Pinapalakas nito ang mga benepisyo ng unang tatlong ehersisyo, pinapabuti ang kalusugan ng puso, binabawasan ang stress, at sinusuportahan ang balanse ng hormon na kailangan para sa malusog na paggana. Hindi lang ito tungkol sa paglalakad. Ito ay tungkol sa muling pagpapagalaw ng inyong buong katawan. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na tunay na mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa mga ehersisyong ito ng paisa-isa. Ito ay tungkol sa kung paano sila nagtutulungan tulad ng mga bahagi ng isang makinang mahusay ang tono. Kapag ang bawat piraso ay aktibo at nakaayos ang mga resulta, ay higit pa sa kayang makamit ng isang galaw lamang. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko kung paano bumubuo ng isang kumpletong sistema ang apat na ehersisyong ito at kung bakit ang pagsasama-sama ng mga ito ay nagbubukas ng higit pa sa kabuuan ng kanilang mga bahagi. Paano nagtutulungan ang mga ehersisyong ito? Bawat isa sa mga ehersisyong ito sa ganang sarili ay nag-aalok ng malinaw na mga benepisyo, mas malakas na kontrol sa balakang, mas magandang sirkulasyon, mas mahusay na flexibility at pinabuting tibay. Ngunit ang tunay na mahika ay hindi nangyayari sa paggawa lamang ng isa o dalawa sa mga ito. Nangyayari ito kapag pinagsama-sama ninyo sila. Doon nagsisimulang magbago ang mga sa bagay sa mas malalim at pangmatagalang paraan. Isipin ito hindi bilang isang set ng magkakahiwalay na galaw, kundi bilang isang kumpletong sistema, isa na muling sinasanay ang inyong katawan na gumanap sa paraang idinisenyo ito kahit nalampas na sa edad 60. Kita nyo ang ehersisyo sa pelvic floor ang nagtatayo ng pundasyon. Ibinabalik nito ang inyong panloob na kontrol, ang kakayahang gamitin ang kalamnan na direktang sumusuporta sa paninigas at pag-andar ng pantog. Kung wala iyon, ang daloy ng dugo ay hindi mananatili kung saan ito kinakailangan. Pagkatapos, ang bridge pose ay nagpapalakas ng inyong mga pigi at ibabang core na nagpapabuti sa postura at koordinasyon ng kalamnan habang aktibong nagbobomba ng mas maraming dugo sa mga ugat na direktang patungo sa balakang. Pinapatibay nito ang gawaing ginawa ng pelvic floor at pinalalaki ang mga resulta. Ang butterfly stretch naman ay nagbubukas sa nakapaligid na lugar. Pinapabuti nito ang saklaw ng paggalaw sa inyong mga balakang hita at singit mga rehiyon kung saan ang mga daluyan ng dugo ay maaaring masikip at tumigas sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagbubukas sa mga masisikip na espasyong ito, lumilikha kayo ng mas maraming puwang para sa dugo na dumaloy, mas maraming ginhawa sa inyong paggalaw at mas kaunting tensyon tuwing nasasabik. At panghuli, ang mabilis na paglalakad na may aktibong pagkumpas ng braso ang nagbubuklod sa lahat. Ito ang makina ng sirkulasyon na nagtutulak ng dugong mayaman sa oxygen sa bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang na ang mga pinakapribadong bahagi. Pinasisigla nito ang produksyon ng nitric oxide na nagre-relax sa mga daluyan ng dugo at sumusuporta sa mismong daloy na kinakailangan para sa paninigas. Kung walang paggalaw, wala sa mga ibang sistema ang gagana sa kanilang pinakamahusay. Sa pamamagitan nito, lahat ay nabubuhay.
Kapag sabay-sabay ninyong ginawa ang mga ito, sinisimulan ng mga ehersisyo na baguhin ang inyong pisikal na batayan. Hindi na lang kayo umaasa para sa mas mahusay na paggana. Aktibo ninyo itong nililikha. At sa paglipas ng panahon, tutugon ang inyong katawan. Ang mga daluyan ng dugo ay nagiging mas nababaluktot, ang mga nerbiyos ay mas sensitibo, at ang mga kalamnan ay mas sumusuporta. Ang inyong isipan ay nagsisimulang makaramdam ng mas kaunting pagkabalisa, at ang inyong kumpiyansa ay bumabalik hindi dahil sa isang mabilisang lunas, kundi dahil meron kayong muling binuo na totoo. Ang paraang ito ay hindi tungkol sa paghabol sa inyong kabataan. Ito ay tungkol sa muling pagkuha ng inyong lakas sigla at presensya sa sarili ninyong katawan ngayon mismo sa mga taon na pinakamahalaga. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsimula na ninyong maramdaman ang mga unang senyales ng pag-unlad? Paano ninyo ito mapapanatili, poprotektahan, at bubuo ng isang pamumuhay na sumusuporta sa mga tagumpay na ito sa pangmatagalan? Sa huling seksyon na ito, iiwanan ko kayo ng isang pangwakas na mensahe, isa na nagbubuklod sa lahat at nagpapaalala sa inyo kung ano ang posible kapag kinokontrol ninyo ang inyong kalusugan araw-araw. Huling mensahe at mahalagang aral sa buhay mula kay Doc Reyes. Sa ngayon, nakita na ninyo na ang muling pagbawi sa kalusugan ng inyong paninigas pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghabol sa isang mas batang bersyon ng inyong sarili. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong katawan, pagbuo muli ng kung anuman ang maaaring kinuha ng panahon at kawalan ng aktibidad, at pag-alam na ang tunay na pagbuti ay hindi kailangang magmula sa isang botika, sa kabiguan o sa kahihiyan. Maaari itong magmula sa paggalaw kamalayan at tuloy-tuloy na pagkilos, ilang minuto lamang sa isang araw na ginawa ng may intensyon. Bawat isa sa 4 na ehersisyong ating tinalakay ay makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Ang pag-activate ng pelvic floor ay nagbibigay sa inyo ng kontrol. Ang bridge pose ay nagpapanumbalik ng lakas at nagpapasigla ng sirkulasyon. Ang butterfly stretch ay nagbubukas ng inyong katawan at nagpapakawala ng tensyon. Ang mabilis na paglalakad ang makina na nagpapatakbo sa lahat. Sama-sama bumubuo sila ng isang sistema na sumusuporta hindi lamang sa paggana ng paninigas, kundi pati na rin sa inyong enerhiya, balanse at kumpiyansa. Dahil maging tapat tayo, ito ay higit pa sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa pakiramdam na muling nabubuhay. Ito ay tungkol sa paggising na may layunin, paggalaw ng walang sakit, at pag-alam na ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring maging malakas, masaya at masigla. At marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi lang kayo umaasa ng pagbuti, kayo mismo ang gumagawa nito. Ang pag-unlad ay hindi mangyayari sa isang gabi, ngunit ito ay mangyayari. Maaaring mapansin ninyo muna ang isang mas matibay na tugon. Pagkatapos ay maaaring makaramdam kayo ng kaunting lakas sa pag-akyat ng hagdan. Marahil ay bubuti ang inyong balanse o magigising kayo isang umaga na may isang magandang paalala na gumagana pa rin ang inyong katawan at gusto pa nitong gumana. Ito ay maliliit na tagumpay, ngunit ito ay naiipon. Kapag sinimulan ninyo itong
makita, huwag huminto. Yakapin ninyo ito. Manatiling palagian, maging matiyaga at magtiwala na may pagbabagong nangyayari sa ilalim kahit na hindi ninyo ito nakikita kaagad. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking 30 taon ng pagsasanay. Hindi ka kailanman masyadong matanda para magpalakas muli. Ang katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom at umangkop sa anumang edad basta't bibigyan mo ito ng tamang mga kasangkapan. Madalas nating isipin ang ating kalusugan bilang isang bagay na nawawala, ngunit ito rin ay isang bagay na maaari nating buuin araw-araw. Hindi kayo sira, hindi kayo isang talunang kaso at tiyak na hindi pa huli ang lahat. Ito ang inyong paalala na ang paggaling ay hindi lamang posible. Para sa inyo, ito ay maaaring nagsimula na. Kaya kunin ninyo ang natutunan ninyo dito, gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain at bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na muling umunlad. Dahil ang totoo, ang buhay, pagkatapos ng 6th, ay marami pa ring maiaalok at ang inyong katawan kapag inalagaan ninyo ito ay may mas marami pang maibibigay kaysa sa inaakala ninyo. Ano po ang masasabi ninyo sa paraang ito? Nasubukan na po ba ninyo ang alinman sa mga ehersisyong ito? Gusto ko pong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong paglalakbay at mga katanungan ay makakatulong sa lahat dito. Kung nakita ninyong mahalaga ang mensaheng ito, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang kakilala ninyo na maaaring kailangang marinig ito. At siguraduhing mag-subscribe para sa mas direkta at epektibong payo sa kalusugan na maaaring gumawa ng tunay na pagbabago sa inyong buhay. Ang inyong pinakamagagandang taon ay wala sa inyong likuran. Ang mga ito ay nasa hinaharap pa.